E-cigarettes laban sa tabako. Parehong panganib sa tao? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang e-cigarettes or tobacco. Class, pareho nga bang mapanganib? Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay @Peterson 19. Salamat sa suggestion mo. Unahin natin ang traditional tobacco cigarette. Gumagamit ito ng tobacco leaves na sinusunog para makagawa ng smoke na nilalanghap. Ang malaking problema rito ay combustion o simpleng pagsunog. Kapag sinusunog ang tobacco, nabubuo ang complex mixture ng chemicals. Kabilang ang maraming toxic at cancer-causing substances. Hindi lang nicotine ang pumapasok sa katawan kapag humihit-hit ng sigaret. May iba pang chemicals na maaaring makapinsala sa lungs, blood vessels, at cardiovascular system. Kaya class, huwag nating isipin na dahil maliit ang cigarette stick, maliit din ang problema. Ngayon naman punta tayo sa e-cigarette o vape. Hindi ito gumagamit ng tobacco na direktang sinusunog tulad ng traditional cigarette. May battery-powered device itong nag-iinit ng liquid na tinatawag na e-liquid o vape juice para makagawa ng aerosol na nilalanghap. At importanteng correction, class, aerosol ito, hindi simpleng water vapor. Dahil iba ang itsura nito sa cigarette smoke, may ilan na nag-aakalang harmless ito. Hindi ganoon kasimple ang science. Ang aerosol ay maaaring maglaman ng nicotine, flavoring chemicals, ultrafine particles, at iba pang substances. Depende sa device at liquid. Maaari ring magkaroon ng exposure sa potentially harmful chemicals at metals. Isa sa pinakamalaking connection ng tobacco cigarettes at maraming e-cigarettes ay nicotine. Ang nicotine ay highly addictive, kaya maaaring masanay ang brain dito at magkaroon ng dependence. Minsan, nagsisimula sa tikim lang, pagkatapos, minsan-minsan. Hanggang sa isang araw, hinahanap-hanap na. Parang subscription na hindi mo maalala kung kailan mo sinimulan. Pero automatic ang renewal. Ang nicotine ay maaaring magpalakas ng desire na gamitin itong muli. Kaya maaaring maging mahirap ang pagtigil para sa taong dependent na. Hindi ito simpleng usapin ng mahina ang willpower. Addiction is a real biological process. Kaya kailangan itong seryosohin. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakadelikado ng traditional cigarettes ay ang pagsusunog ng tobacco. Ang cigarette smoke ay naglalaman ng maraming harmful chemicals at ang regular smoking ay strongly associated sa serious diseases gaya ng lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, heart disease, at stroke. Hindi lamang lungs ang maaaring maapektuhan dahil ang substances mula sa smoke ay maaaring pumasok sa bloodstream at makaapekto sa ibang bahagi ng katawan. Kaya kapag may nagsabing, isang stick lang naman, tandaan natin na ang lungs ay hindi garbage bin. Hindi sila ginawa para maging permanenteng filter ng toxic smoke. Ito ang malaking tanong. Mas safe ba ang vape kaysa cigarette? Ang sagot ay hindi simpleng yes or no. Para sa adults na already smoking cigarettes, completely switching from combustible cigarettes to e-cigarettes may reduce exposure to many harmful chemicals compared with continuing to smoke. Pero napakahalaga ng salitang completely. Kung gumagamit ka ng vape pero patuloy ka ring naninigarilyo, hindi ibig sabihin na automatic safe na. Ang paggamit ng parehong produkto
ay tinatawag na dual use. Hindi ito magandang dahilan para isipin na wala ng problema. Kahit maaaring mas mababa ang exposure sa ilang harmful chemicals kapag completely switched mula cigarette patungo sa e-cigarette, hindi ibig sabihin na harmless ang vaping. May nicotine, may aerosol, at may iba pang substances na maaaring magkaroon ng health effects. Mas bago rin ang modern e-cigarettes kumpara sa traditional tobacco smoking. Kaya hindi pa ganap na malinaw ang lahat ng epekto ng decades-long use. Pero hindi naman kailangang hintayin natin ang susunod na 50 taon bago maging maingat. Kung alam nating may addictive substance at may chemicals na pumapasok sa respiratory system, sapat na iyon para seryosohin ang risks. Partikular na concern ang nicotine para sa young people dahil developing pa ang kanilang brains. Sa adolescence, patuloy na nade-develop ang systems na involve sa attention, learning, mood, decision-making, at impulse control. Dahil addictive ang nicotine, mahalagang iwasan ang unnecessary exposure dito habang bata pa. May iba't ibang flavors at attractive designs din ang ilang vape products, kaya maaaring maging appealing ang mga ito. Pag-usapan naman natin ang second-hand exposure. Sa traditional smoking, ang smoke ay maaaring maka-expose sa mga taong nasa paligid. Sa vaping naman, ang aerosol na inilalabas ay maaari ring maglaman ng nicotine at iba pang substances. Kaya hindi tama na sabihin na dahil vape ito, wala nang concern para sa ibang tao. Mas mabuting iwasan ang smoking at vaping malapit sa ibang tao, lalo na sa mga bata at vulnerable individuals. Simple lang ang principle. Kung kaya mong ilayo ang smoke o aerosol sa ibang tao, gawin mo! Kaya class, kung isang sentence lang ang tatandaan ninyo, tobacco smoking is highly dangerous. Vaping is not harmless. And the healthiest choice is to avoid both. Magkaiba ang paraan ng paggamit at exposure, pero parehong may health concerns, lalo na kapag may nicotine. Kung smoker ka at gusto mong huminto, humanap ng evidence-based support kaysa umasa sa trial and error. Hanggang sa susunod, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, ang tunay na cool, hindi kailangan ng usok, lalo na kung ang kapalit ay kalusugan.